kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahon ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright, magandang umaga Pilipinas at buong daigdig. Itong mensahe na ito mula pa kahapon na binbin. So sana maayos ko na magpapayag sa inyo dahil kayo ang pinagukulan nito ng pansin ng Diyos. Kayong lahat na matatalino na mga ngaral sa Ebanghelyo, buong Pilipinas at buong daigdig, dahil mga relihiyon yun na yan, walang kabuluhan, kundi yung may sa katuparan ang buong kapasyan ng Diyos. Tandaan nyo kaya nung panahon ni Haring Solomon, makailang beses niya sinabi na hanggang kailan kayo mga musmus magsisiibig sa inyong kamusmusan. Ano ibig sabihin nito, musmus? Kamukha ng mga tao na kamukha sa panahon natin. Musmus pa rin hanggang ngayon. Dahil nangako ng Diyos na ibubuhos niya kanyang espiritu sa inyo. Pero tumanggi kayo. Sabi ni Haring Solomon, o sino sa inyo nabuhusan ng espiritu? Dahil yan ay hula. Galing pa kay Haring, kay Propeta Joel. o Joel. Sa basahin na kayo bubuhusan ng espiritu. Dahil ang espiritu maghahayag ng katotohanan. At ang espiritu ang magpatotoo. Dahil espiritu ay katotohanan. Pero ayaw nyo tanggapin ang espiritu. Dahil wala kayong paniwala sa espiritu. Yan ang dahilan kung bakit kayo musmus pa hanggang ngayon. Sa kamusmusan nyo, ayan. Magtatalo-talo kayo na walang kabuluhan. Makipag-iwaway kayo kapwa yung ministro. Samantalang itong offer na ito para sa inyo. Sige, tuloy mo basa. Gawa Kapitulo 2, talatang 17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. O galing kay Propeta Joel yan, na pinatutuhanan ng apostol na nangyari din sa kanilang panahon ang pagbuhos ng espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo. Alright, sige tuloy mo. At ang inyong mga anak na lalaki at babae, mga huhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitahin. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Iyan ay offer sa lahat ng mga taong naniniwala kay Kristo. Tandaan nyo offer yan ng Diyos yan sa mga taong naniniwala kay Kristo. Kaya si Haring Solomon, ito kanyang sinabi, basahin. Pagkaan Kapitulo 1, 22. Kumplituhin mo yan para maintindihan lang kung ano nangyari sa kanilang buhay ngayon. Dahil musmus silang talaga. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. At ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Alright, o nangyari na ang kasakunaan, hindi ba? Pandemic, kamatayan na marami dahil sa kamangmangan ninyo. Dahil ang Diyos mismo nagbibigay ng paraan para tayo lahat ay maligtas. At inunat niya ang kanyang kamay, di ba? Walang nakinig. Sino ang kanyang kamay na inunat niya? Hindi ba si Jesus? Ano sabi naman ni Jesus?
nandun sa 3:16 na San Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O, sa iba't nababamak kayo ngayon. Lahat ng tao, iba't ibang relihiyon na babawag na dahil sa kamusmusan ng tao. Tumawag ang Diyos. Inunat ng kanyang kamay, walang nakinig. Ayan. Kaya nagkaroon kayo ng kapamakan dahil di nyo pinakinggan yung kanyang bisig na walang iba kundi si Jesucristo. At yan ay pinawalan nyo ng kamuluhan ang kanyang kapangyarihan na ibinibigay niya sa inyo. Special offer yan eh. Dahil lang sabi ni Jesucristo, nandun sa San Juan 14:12. San Juan Kapitulo 14, talatang 12. Walang reliyon tinutukoy dito. Sino man na makinig sa salita ni Kristo ay kanyang papanubayan at hindi mapapahamak, kundi makangkad ang buhay na walang hanggan. Yan ang binigay ng Diyos na priority, pribileyo sa mga sumasampalataya kay Kristo. Sumasampalataya naman kayo eh, di ba? Sabi niyo, Lord, yung Jesus ay Lord ninyo. Tapos hindi niyo paniwalaan ang kanyang itinuturo na sino ba na sumampalataya sa kanya hindi mapahamak. No? Kaya lang, mayroon sinabi ng Diyos na hanapin niyo siya. Okay. Para kayo mabuhay, di ba? Putos ito sa inyo mga ministro, tagabasa, lalong-lalo kayo mga defender ng Katoliko. Catholic defender. Ipagtatanggol nyo ang mali. Bawal na nga magsamba sa rimulto eh. Pinipilit pa ninyo. Sambay nyo ang Espiritu. Yan ang tinutukoy ni Jesus na inyong pinaniwalaan. Tapos defender. Father Getgano, Wendell Talibong, Okay, kayo lahat ng mga mga ministro fuckbuster. ng Katoliko ha. Binabala ko kayo dahil sa katangahan ninyo talaga. Di ba sila man na sumampalataya kasi may huwag mapahamak? At lahat na sumampalataya sa kanya ay binibigyan niya ng pagkataon na makisapi sa pagkakaisa. Dahil yan, dalangin niya San Juan 17 na tayo lahat ay magkaisa na. Huwag nang pagtatalunan ang relihiyon. Kundi kalimutan na ninyo yung relihiyon dahil wala pang relihiyon, tandaan nyo. Wala pang relihiyon. Mayroon sekta na tinatawag. Pero ang katuruang sekta ay hindi ayon sa matuwid na aral ng Diyos dahil hindi nyo hinanap ng Diyos. Yan ang sinabi ng Biblia. Dahil sabi ni Jesus sa kanyang panalangin, San Juan 17:24, Ama, yung mga ibigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay doon kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko. Ano yung kaluwalhatian na binigay ng Diyos sa kanya? Hindi ba yung paggagamot? Yung mga kapangyarihan. Panghuhula? Yan ang kaluwalhatian na binigay ng Diyos sa kanya. At ibibigay din sa atin yan kung tanggapin natin ang Banal na Espiritu. Dahil yan ay ibibigay ng Banal na Espiritu. Gawa, Kapitulo 1:10. At tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Bakit hindi dumating sa inyo ng Espiritu Santo? Dahil hindi kayo humingi ng Espiritu Santo eh. Humingi kayo, wala sa puso. Diba nga eh? Lucas Kapitulo 11, talatang 11. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato? Okay, pinaraan niya lang sa talihaga. Tinapay, hihingi mo, bigyan ka ng bato. Sige pa. O ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas? Sige. Ganun ba ang paghingi?
Hindi naman duling ang Diyos eh. Hindi man bingi. Na Parang- hindi makarinig eh. Parang ganito po, humingi ng banal na espiritu, masamang espiritu yung binigay. Oh. So, ito ba ang mananama sa espiritu? Masamang espiritu ang sinasamba nila. Banal na espiritu, dahil yun ang hiningi nila sa Juan Lucas. Ay, sa Lucas 11. 11 hanggang 13. Sa 13 na. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na nagbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisingi sa Kanya? See? Bakit wala kayong Espiritu Santo? Hindi kayo humingi. Dahil wala kayong paniwala sa banal na Espiritu, kaya hindi nyo hiningi. Hindi ninyo, tamo sa puso. At maghanda kayo ng mga tao, babae man o lalaki, na gustong tungtungan ng Espiritu Santo at gagawin kong propeta yan sa inyo, para sa inyo. Tandaan nyo marami na ako nagawa. Nandyan na sa Maynila. Katoliko lahat yan. Tumanggap sila ng Espiritu Santo. Hanapin nyo siya at siya magpatuto sa inyo na ang Espiritu ay talagang nakakausap. Tandaan nyo hindi kayo maniwala na Espiritu ay nakakausap. Ayan, Katoliko, Romano mismo, nandyan sa Paranaque. Paranaque ba yun? Paranaque. Napakita na po sa Kanya, Panginoon, pati yung Ama. Kaya nga, kaya na doon sa born again ng GIL, nagpakita na sa kanyang Panginoon at yan ang magpatuto na makakausap ang Espiritu. Meron din ako kalagad na Katoliko nandun sa Canada, nagpapakita sa kanyang Ama at nakakausap niya. Kaya sila magpatuto na sila tumanggap ng Espiritu at sila dapat yung paniwalaan. Hanapin niyo sila. Ang maganda po dito, bukod sa nakikita na nila at nagpapakayag na sa kanila, Panginoon, pinagkalooban po pa po sila ng mga biyaya at kapangyarihan. Talaga, dahil nakapangako, tanggapin nila ang biyaya pagdating ng Espiritu Santo sa kanila. Pabulaanan nyo yun, kayo mga Catholic executioner, Catholic defender, kung ano bawal, pinagtatanggol nyo. Bawal na nga na magsamba sa larawan, hindi ba? Yung rebulto. Sino ang talaga ang tunay na larawan ng Diyos? Jesus. Hindi ba si Jesus? Doon kayo sumamba kung saan siya naroon. Dahil yan ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siyang si Jesus. Kaya pinatunayan niya na nasa kanyang Ama. Nandun San Juan 14:10. San Juan, Kapitulo 14, talatang 10. Hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Anong gawa na ginagawa ni Jesus? Hindi ba yung panggagamot? Gawain ba ng tao yan ang pangkaraniwan? Hindi gawa ng tao ang pangkaraniwan yan. Gawa ng Diyos yan eh. Dahil si Jesus, hindi pangkaraniwan tao. Kaya ginawa niya yung gawa ng Ama. Nang gamot siya, nangaral siya, nagpagaling na maraming sakit. Dahil yan ang gawain ng Ama sa lumang tipan o sa bagong tipan naman. Sino ngayon ang gumagawa yun? Hindi ba si Jesus? At hindi pinaniniwala ng mga tao ng panahon niya. Sa 12 po. Inistorya ko na sa inyo eh. Sino nakalaban ni Jesus? Imperyo ng Romano. Roman Empire kung tawagin niyo. Romano, Katoliko. Ngayon, kayong Catholic defender, hindi ba kayo napapahiya dyan na ang idol ninyong Papa ay killer? Hindi po nila pag-uunawa yung mga ginagawa nila. Hindi na unawa niya na ang Papa niyo ay killer? Si Caiaphas, na kumuro na dinig kay Jesucristo. Hindi na basa niyo sa Biblia eh. Yung sumampal sa mukha niya ay arsobispo na lalaki ni Magdalena. Sinabi ko sa inyo, sino si Magdalena ngayon? Naging asawa ni Jesucristo dahil nakita ni Jesucristo na banal siya at nung nagsisi, anong ginawa ni Magdalena? Umiyak siya sa pana ni Jesucristo, di ba?
at pinunasan niya ng pabango ang paa ni Jesucristo at pinupunasan niya ng kanyang mga buhok. O yan ang pagsisisi sa ginawa ni Magdalena. Sa ano po yun? Juan Kapitulo 21, talatang 20. Sige. Si Pedro, paglingon ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod sa kanya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon at nagsabi, Panginoon, sino ang sa inyo magkakanulo? Yung babae pong nakahilig. Yan, ang binabanggit mo yan. Hindi yung pagsisisi ni Magdalena. Last Supper yan. Sumandal sa... Pinatutuhanan lang po ni Apostol San Pedro, yung babaeng nakahilig sa kanya sa Last Supper, yun po yung babaeng iniibig niya. Kaya nga. Bakit? Dahil nagsisi si Magdalena. Dahil si Magdalena, sinapian ng 7 demonyo. At nung napalayas ni Jesus si 7 demonyo, Nagsisi, nagbago. nagbago na siya. Dahil banal yung kanyang kaluluwa. Dahil si Jesus, hinahanap niya yung mga tupa na niligaw sa angkan ni Israel. Dahil ang Katoliko, angkan ni Israel din yan. May mga banal dyan. Magsisi na kayo. Baka kayo na yun. Kayo mga Catholic defender, baka kayo na mga tupa na pinapahanap ng Diyos sa amin. Magsisi na kayo. Kagaya ni Magdalena, nagbago, naging alagad ni Kristo. At pinakasalan ni Kristo. Ngayon, ito naman ang offer ni Pablo sa Korinto. Pangalawa Korinto 11:1. Dahil kayo rin ay pakakasal ko sa Kristo kung gusto nyo. Pangalawa Korinto Kapitulo 11, talatang 1. Kahit manawari mapagtisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan, ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitisan, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Bakit maninibugo ni Pablo? Kasi suwasama kayo sa rebulto eh. Kaya paninibugo niya. Naramdaman niya. Para kayo. Si Magdalena na ipakakasal niya kay Kristo kung mag-ayos-ayos na kayo. Tandaan nyo sa ituloy mo. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. O, kita na. Yan ang pakakasal kay Kristo. Magsisila kayo at magbago, magbanal kayo. Dahil kayo, banal na talaga eh. Kaya lang, hindi pa sakdal. Dahil marami kayong kakulangan. Dahil bulag kayo. At hindi pa po nila Kayo tinatag na bulag na taga-akay. hindi po nila natatagpuan yung tunay na daan. Talaga. Nandito lang ang Diyos. Sinabi ko na sa inyo, hanapin nyo siya. Magtanong kayo, sama. Kung may koneksyon kayo, sama. Ituro mo po sa amin, kamo kung saan ka namin matagpuan. Ganyan. Okay? Dahil kayo talaga, walang Diyos kayo eh. Dahil hindi nyo hinihiling ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa panig ng tasulok at kasama ng Diyos sa pamamahala. Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, kung tinuturing nyo na kayo anak, anak nga kayo, pero kayo ay naliligaw. Tandaan nyo paano kayo naligaw? Dahil hindi nyo alam kung saan naroon ang Diyos nyo. Nag-aakay po sila. Pwede po bang ang isang bulag mag-aakay ng kapwa niya bulag? Hindi pwede. Dahil yun ang sabi ni Kristo, pwede ba ang bulag? Akayin niya ang kanya kapwa bulag? Saan po sila patungo? Saan mo dadalhin ng inakay mo? Sa langit o sa impyerno? Kamukha ni Moses. Sinabi ko na sa inyo, bago siya naging taga-akay ng Israel, nakita niya muna ang Diyos at alam niya kung saan niya dinala yung Israel. Sa paanan ng Diyos para sumamba. Ganyan na gawin nyo ngayon. Hanapin nyo muna ang Diyos bago kayo mag-akay ng tao, ha? Baka inaakay nyo sa walang kabuluhan. Akayin nyo sa lugar na may kabuluhan.
Dahil yun na sinabi ni Solomon, lahat ng gawin ng tao sa lalim ng araw ay walang kabuluhan. Hindi po kaya tama po yung pagkasabi ni Apostol San Pablo, nag-aakay sila ng mga tao para sa kanilang mga sariling pakinabang. Talaga, ganyan ang ginagawa nyo. Nag-aakay kayo ng tao para yumaman kayo. Mayayaman na po Nilulukod sila. mo sila sa pamagitan ng bautismo. Pwede, hindi pwede bautismo sa bata. Matatanda na bautismo dito. Paano magsisi yung bata? Wala naman alam na ginawang masama. Inosente yan eh. Marunong ba magsisi ang bata? Kaya iwasan nyo kasi nungalingan na. Pati patay, nilulukod yung mga tao. Pati kasal. Ngayon ay kasama ka na ng ating Ama na nasa langit. Huwag kayo manluloko. Dahil mabibisto kayo talaga. Eh paano po Mabibisto kung kayo. yung binabasbasan niyo isa palang kriminal, lasinggero, babaero, ano man? Kaya, iwas-iwasan nyo ng kumpisyonaryo na dahil yan, nagagalit si Rizal sa inyo. Dahil sa kumpisyonaryo na pinula niya sa Katoliko, doon siya pinatay dahil binubulgar ang isang hanap buhay ng pare. Ang pangungumpisal, hanap buhay lang yan, kunwari. Pero yung pala, pinapatay nila, pinapayiriswa na ng umpisal. So, iwanan nyo na yung masamang tungkulin na yan na ginawa nyo, ha? Mabubulgar kayo, sabi ko sa inyo. Dahil meron magbubulgar sa inyo. Dahil sabi ni Jesus, walang lihim na hindi may bubunyag. O, sino ngayon magbubunyag sa inyo? Ang Diyos mismo. At Ang gagamitin espiritu ng niya ako. katotohanan. Gagamitin niya ako sa pagbubunyag ng inyong mga kabalian. Mga kasalanang mortal na pinanghawakan nyo hanggang ngayon. Magbago na kayo. Magsisi na kayo. Dahil tinatanggap kayo ng Diyos. Yun na sinabi niya sa Isaias, di ba? Ako'y nakatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya yung may pagsisisi at mapakumbabang loob upang bumuhay ng puso na mapakumbaba at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. See? Dahil kayo patay na sa inyong mga kasalanan. Sabi ni Pablo, bagamat kayo buhay, patay na kayo lahat. Paano kayo bubuhayin? Si Kristo lang ang magbibigay buhay sa inyo. Dahil sa salita ni Kristo, mabubuhay kayo. Ano salita ni Kristo? Hindi yan, binabasan ninyo, salita ni Kristo. Biblia. Tapos hindi paniwala ng Biblia. Okay? Kung saan naroon si Kristo, doon kayo, San Juan 17, para makita nyo yung kalawalatian niya na ibinigay na Diyos sa Kanya, na ibinigay sa alagad, at ang mga alagad naman ay binigay sa amin, para makita nyo yung kalawalatian niya na ginagawa namin. Dahil yan magbibigay ng puri sa Panginoon na gamitin mo yung Kanyang kapangyarihan para mabuhay siya muli sa mga patay. Dahil yun ang sinabi niya, ako'y mabubuhay muli sa gitna ng mga patay. Sino mga patay? Taong makasalanan, mabubuhay siya muli dyan. Kung magising ka na sa katotohanan, mabubuhay muli sa iyo Kristo at gawin mo ang Kanyang mga gawa. Alright, dahil mga gawa niya, panggagamot, doon sa Matthew 4:23. Nililibot niya buong Pilipinas, buong daigdig, pinangangaral ng Ebanghelyo, at nagpapagaling. Ganyan na gawin nyo. Dahil pinagagawa niya yan. Sa lahat na sumasampalataya sa Kanya, gayahin nyo siya. Bakit hindi niyo magaya? Paano? Walang espiritu na nagbibigay sa iyo ng biyaya. So, kailangan nyo ang banal na espiritu para may katulong kayo sa pamamahala sa Kanyang iglesia. At magtulungan kayo. Tutulungan kayo Espiritu Santo, tutulungan din nyo siya. Sino to Espiritu Santo na tinutukoy nito? Hindi ba si Jesus din sa Kanyang pagbabalik? Okay? Sabi nyo, magbabalik si Kristo. Matagal na nakabalik, sinabi ko sa inyo. Lahat kami na magagamot dito sa Union Espiritista ay ginagamit niya sa Kanyang pagbabalik. At naghayag siya sa Kanyang pagbabalik. Nandun sa Juan 14:21. Marinig nyo Kanyang tinig. Huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Gaya ng pagmumungkahi, sabi ni Pablo, basta ibigay nyo ang katawan nyo para gamitin niya. Binanggit ko na kanina. Mamili kayo dahil sa mga panig ninyo, mga membro ninyo,
nalayang paggamit ng katawan nila sa Diyos at ako mismo tutulong sa kanila para makamtan nila si Kristo. Basahin. Juan Kapitulo 14, talatang 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At siya'y ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Alright, yan ang special offer ni Kristo. Maghahayag ng revelasyon sa inyong kalagitnaan para matupad ang kasulatan na makilala nyo siya sa kanyang pagbabalik. Tandaan nyo dahil maghayag siya doon sa mga taong umiibig sa kanya. Ito naman sabi ni Judas, hindi si Iscariote Si Judas, hindi ang Iscariote, Judas Tadeo po, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? Ano ibig sabihin yan? Hindi matakaw si Judas. Gusto niya lahat ng tao paghayagan ng Panginoon. Bakit sa amin ka lang maghayag? Kanya. Ibig sabihin, hindi niya susuluin si Kristo. Tandaan nyo gusto niya makilala nyo lahat si Kristo. At ito naman nasagot ni Jesus. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay... Maliwanag yun sino man. Anyone. Anyone. Any place. Anywhere. Okay. Paroroon si Kristo at lilingapin niya kayo at gagawin niya kayong tahanan. Dahil hindi nanahan ng Diyos sa simbahan gawa ng kamay ng tao. Tumatahan siya sa kanyang sariling templo. Na ang templo ito ay kayo. Sabi ni Pedro, doon sa Pedro 2. Dahil kayo mga hirang malaga. At yan, sabi naman po ni Apostol San Pablo dito po sa 3:16 ng Korinto. Sige. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Basta hiandalan nyo sarili nyo na sinabi ni Pablo doon sa Hebreo. Roma 10:5. Ano sabi ni Pedro? Ay Pablo, hain at handog, hindi mo ihibig. Yung suhol-suhol na yan, ng patak-patak na abu-abulo yan, hindi niya gusto yan. Gusto niya, katawan nyo, ihanda nyo para gamitin niya. Tanda nyo Maliwanag ba? Kung nagbabasa kayo na hindi maintindihan, ihanda nyo sarili nyo para gamitin kayo. Dahil yan ang hiniling ni Judas. At sumagot naman ni si Kristo, di ba? Anyone, kahit na ikaw, depender ng Katolik. Kayo lahat yan, na membro ng Katoliko, Iglesia ni Kristo. Basta ihanda nyo sarili nyo para gamitin ng Diyos. At kami balan, tutulong sa inyo. Kami ni Pablo, kami ni San Miguel, kami sa mga banal na espiritu, kami si Kristo, kasama namin dito para tumulong sa inyo kung nahirapan kayo at ituturo namin ang paraan para matanggap nyo ang banal na espiritu. Okay? Maliwanag na. Kaya po yun nga po sabi ni San Pablo, Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Alright. Handa na ba yung katawan para paggamit nyo kay Kristo? Ayan. Diretsahan na. Kung handa na kayo, lumapit kayo rito. At tutulungan namin kayo para matanggap nyo si Kristo. Para manahan sa inyo. Mga inutil. Nahirapan ako mag-explica sa inyo. Pero ginagawa ko lahat para maunawan nyo Ayan na. Lumapit kayo rito. Sa akin. At tutulungan kayo para matanggap nyo Espiritu Santo. Dahil ang Diyos ay Diyos nating lahat ng mga tao. Kaya nga lang, naliligaw lang kayo. Kaya pinapanap kayo sa amin. Ano sabi? Hanapin niyo ang mga tupang naliligaw sa bayan ng Katoliko, bayan ng Iglesia ni Cristo, bayan ng mga Pentecostal, bayan ng mga kung ano-anong relihiyon yan. May tupang naliligaw dyan, tandaan nyo. Kaya pinapanap kayo sa amin para makisa na kayo sa amin
para pagharin natin si Kristo. Dahil si Kristo ibubunyik ng kanyang mga banal. Ito po, Mateo 10:5-6. Sige. Aklat ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 5-6. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa linmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa linmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi bagkos, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawawaglit sa bahay ni Israel. Yan ang panahon nila. Pero sa panahon natin, ito na, diretsahan na. Sino naliligaw sa inyo? Hinahanap namin kayo. Lumapit kayo para makilala namin kayo. Dahil makilala namin ang mga tupa. At hindi tupa. Dahil makilala rin namin ang mga aso, kambing. Kaya makikilala namin ang mga taong banal talaga. At sila ang tutulungan namin para maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Dahil tandaan niyo pong lahat, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yung mga namimiloso po, datapwat hindi kayo sa Diyos. Alright, tandaan nyo huwag kayong kagaya ng mga tao ng panahon ninyo nambubuisit ng Namimiloso po. Namimiloso po. Mga bulaan yan. Ngayon, ano sabi ninyo? Mga espiritista, magkukulam. Mapatunayan nyo talaga yan? Baka kayo madimanda sa ginagawa nyo yan. May batas ngayon. Intriguing against honor. Mga nakikipag-usap sa mga karamaldumal na So, espiritu. tigil-tigil rin yung pagbintang-bintang yan na nasa 10 utos yan. Bawal magbibintang. Kaya na sino sa inyo mga reliyon, tanggapin nyo na kayo ay bulag. Ba't di nyo kasi aminin? Yun po sinabi ng kasulatan, nasadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ang mga mata ng hindi na nagsisipanampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang hiwaga ng Ebanghelyo. Anong pinambulag ni Satanas? Pera! Kayamanan! Yan ang pinambulag niya sa inyo. Ang Diyos nyo ay pera. Kaya nasadlak kayo sa puro pera. Pera, pera. Mayayaman na kayo. Pera pa ng pera. Maligtas ba kayo ng pera? Yung pa sinabi ni Propeta Sefanyas. Maliligtas ba kayo ng pera? Sabi ni Propeta Sefanyas. Hindi ba kayo makardarating lahat sa impyerno? Na ang Diyos nyo ay pera? Basahin po ba natin? Sige. 1:17-18 ng Sefanyas. At aking dadalhan ng kapisahan ng mga tao na sila magsisilakad na parang mabulag, sapagkat sila nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. So, huwag nyo hintayin yung kakilakilabot na wakas na yan na habang may panahon pa, magsisi na kayo. Tandaan nyo, hanapin nyo na ang Diyos. Tinuturo naman po kung nasaan nila. na ang Diyos, kung yayain yung mga tao, kagaya ni Moses, nung nakita niya ang Diyos, doon niya dinala lahat ng mga tao. Gayahin niyo si Moses. Si Jesus naman, nasa kanya ang Diyos. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kaya nga po sabi rin ni Kayo Propeta lahat na Sefanyas, nabibigat ng lubha. Sabi niya, hanapin daw po nila yung Diyos. hanapin niyo ang Diyos ngayon. Dahil yan ay utos. Bakit niyo hindi hanap? Dahil mapera na kayo. Marami po kasi mga tao nabuhay akong katoliko, mamamatay akong katoliko. Paano kasi binula-bula niyo yung mga tao? Kahit na tito ko, namatay, katoliko. Ano? Ako rin, nagligtas sa kanila. Kamukha yung nanay ko, namatay na katoliko. Ako rin, nagligtas sa kanya. Tandaan nyo, So, ito mga sinabi ko sa inyo. Pag bulay-bulayin nyo, ako'y handang tumulong sa inyo. Dahil hiniling ni Judas na hindi lamang sila ang pagpapagayagan ng Diyos. At sumagot naman si Jesus, kahit na sino, basta hanapin nyo ang Diyos. At ibigin nyo siya ng inyong buong puso at kaluluwa.
at siya'y mananahan sa inyo. Tandaan nyo titira sa inyo. Ayan na, marami na akong nakolekta na Katoliko. Nasa kanila ang Diyos. Tawa, hanapin nyo sila. Marami na. Hindi na lang kakaunti. Sabi ko sa inyo. At sila magpatuto tungkol sa akin. Dahil naniniwala sila sa akin mga sinasabi. Kaya ang Diyos ay tumahan sa kanila. Dahil yun din ang sinabi ni Jesus. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Totoo yan. Ang tumatanggap sa akin, tatanggapin niya si Jesus na nagsugo sa akin, tatanggapin niya ang Ama, lahat ng mga arkanghel, mapa sa kanila. Gusto nyo? Ayaw nyo ate? Nagmamatol ba kayo? Hanapin niyo ngayon habang maaga pa. Tandaan nyo Ito po sa 1 Kapitulo 5 talatang 24. Sige, basahin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. O yan, ang mangyari sa inyo. Kahit na nakalinya na kayo sa detro, lilipat kayo sa buhay na walang hanggan. Basta maniwala kayo sa salita ni Kristo at ampunin niya kayo. Dahil sinabi niya, kasasamahin ko ang mga nagsisisi. Alright? Ayaw niyo ata Yan po sa mga ayaw magsisit magbago. Bahala kayo. Kung gusto niyo punta impyerno, kaya kami nagtuturo na daan para mapunta kayo sa langit. Dahil yan na sinabi ni Jesus. Dahil siya, si Jesus ang pinakikilala ko sa inyo. Upang siya maghari na. Hindi maghari ng demonyo Dahil naghari kayo ng demonyo sa ating kapanahunan. Yung vaccine na yan, gawa ng demonyo lahat yan. Pero ang gawa ng Diyos, biyaya na ibibigay niya sa manampalataya. Pumanig lang kayo sa Kanya, kailalim kayo sa Kanyang pakpak. Ano man salot, hindi darating sa inyong buhay. Dahil lulukuban niya kayo at iingatan niya kayo. Yan ang Kanyang mga pangako. Hindi ko na pababasa yan dahil alam niyo, alam ko nabasa na niyo yan. Makukulit lang kayo at hindi maniwala dyan Alright. Tapos po. Ito po yung ating huling mensahe. Ito po ay galing po kay San Juan, Kapitulo 5, talatang 25. Isa po ito sa dahilan kung bakit po kami ay patuloy na naghahayag sa inyo ng katotohanan. At ang tinig ng huling pakakak ng Diyos ay inyo pong naririnig. Ito po, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras, dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karirinig ay mga bubuhay. Yan po. Kaya po maraming mga naliligtas ngayon yung mga nakikinig sa amin dahil naririnig niyo po ang tinig ng anak ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong banal na kasulatan, ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Maraming salamat po. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa.